So ayan, magandang araw po sa inyo lahat mga pre. Ayan, kumusta po ang lahat? Ayan. Ngayon mga pre, meron po tayong bibigyan ng reaksyon, no? Isang tinulungan ng isang charity vlogger. Malalaman niyo mamaya kung sinong charity vlogger 'to, no? Tinulungan ng isang charity vlogger, ewan ko kung totoo ba yung pagtulong, hindi, no? Alam ko kung kilala niyo 'to, malalaman niyo, no, kung, anong klaseng tao 'to, 'di ba? Ano bang klaseng tao, mabait or demonyo, nasa sa inyo 'yan, 'di ba? Pero eto mga pre, ito yung nakakalungkot kasi yung, kanilang tinutulungan, uno, pinakulong. Saan po pinakulong? Sa barangay dahil may ninakaw. May ninakaw daw po, 'di ba? Tinulungan tapos pinakulong, hindi ko maintindihan, eh. Tapos matindi pa dito, habang pinapakulong, pinapahiya yung tao, bina-vlog, 'di ba? Bina-vlog, binibideo nila kahit nasa loob na ng kulungan mga pre, pinagkakitaan pa rin! Grabe, ang tibay ng mukha. Ang tibay ng mukha nito mga pre, 'no, ibang klase, 'di ba? So anyway, 'yan po yung ating, bibigyan ng, reaksyon ngayon. O sino po ba, ang, taong ito? Ito yung tinatawag nilang bong na pinakulong. Hindi po yung tinulungan ni Daddy Frankie, hindi po yun. Ito yung bong. Kasi, yung, isa bong 'to kasi yung tawag dun, ng taong ito, eh. Sino po ba yung taong ito na tinutukoy natin? Sino po ba yung vlogger na nagpakulong sa kanyang tinulungan? Ay walang iba po kundi si ka-business, 'di ba? Si ka-business po ang, talagang, tao na nagpakulong dito sa kanyang tinutulungan. Ang tanong, i-analyze natin 'to mga pre kung, dapat ba ipakulong, 'di ba? Dapat nga ba o hindi? So tingnan natin. Hindi ko naman 'to mare-reaksyonan ng buo kasi mahaba 'to, 'di ba? So, kung ano na lang yung, makikita natin dito, i-analyze naman natin at, bigyan natin ng, patas na reaksyon, 'di ba? Nagulat lang ako kasi, talaga ginawa nila 'to? Ibang klase, oh, 'di ba? Matapos yung kumita ng limpak-limpak na salapi dito sa taong ito kasi nagba-viral naman 'to. Tapos ngayon nagnakaw lang ng kakapiranggot na kung ano bang ninakaw, pinakulong na. Para sa akin siguro mga pre kung ito'y lasenggo o kung ano mabisyo nito, para sa akin ang hindi po kulong yung ano, yung solusyon, eh. Number one solusyon po, ipapa-rehab. Yun, yung kung gusto niyo talagang mag-improve yung tao, matulungan, number one po ipapa-rehab. Yun yung the best option. Para sa akin mga pre, no? Ewan ko lang sa inyo. Pero kung, gusto mo lang mag-viral, ipakulong na natin. No, ito yung tinulungan ko, ito ngayon, nagnakaw kasi, pakulong ko na lang. Tapos, nung nakulong sa barangay lang naman, po, di umano, sa barangay nakulong. And then, yun, binidyo-video pa. Napahiya yung tao, ang daming bad comments sa taong ito mga pre, no? Talagang yung pagkatao niya nabastos talaga. Porket ba mahirap lang yung tao, gaganunin niyo na? Para sa akin, okay, kung yun talaga yung desisyon niyo, karapatan niyo naman yan, eh. Karapatan niyo yan, walang problema doon. Pero, siguro hindi niyo na karapatan na ipahiya pa yung tao sa social media. Na ibibidyo-video niyo pa, ganyan-ganyan, para kumita na naman kayo. Limpak, naipakulong mo, kumita ka. Itong isang video, umani ng ito para sa akin, itong unang video na sinabihan siyang ipapakulong, nasa 307K views. O mababang kita nito, pinakamababa po 15,000. At least may issue, ipapakulong. Yung isang video, nung naipakulong na, 28K lang naman. Siguro, magkano ba? Nasa 5K, gano'n. Pinakamababa yun, pero marami po siyang video na nagba-viral.
Kaya nga lang, ito pala, itong isang video dito, naka-upload to sa isang channel. Sino ba to si Buswaki TV? Hindi ko kilala to eh. Check ko muna. Hindi ko kilala to mga pre, no? Pero yun nga, no? Nakakulong siya. Oo. Basta nagba-viral po siya. Eto na ngayon mga pre, no? Hindi ko ipapakita yung ano, yung video. Pakinggan na lang po natin yung sasabihin, no? Yung kanilang sasabihin. Ayan. So, sino po ang taong ito? Siya po si Bong. Yan po. Nasa barangay po, nakakulong. Mali naman po talaga yung magnakaw. Hindi ko naman kinukonsinti kung nagnanakaw ka. Hindi ko kinukonsinti. Ang sa akin lang dito mga pre, wag mo nang i-vlog. Wag mo nang ipahiya. Bigyan mo naman ng privacy yung tao. 'Di ba? Hindi sa lahat ng bagay bina-vlog mo eh. 'Di ba? Bigyan mo ng privacy yung tao. 'Di ba? Kung tutuusin, pwede kang kasuhan nito eh. Kung may tutulong lang diyan. Pinahiya mo eh. 'Di ba? Ang daming nakapanood. Imagine 300,000 yung nakapanood. Napahiya yung tao mga pre. Hindi ko kinakampihan yung mga magnanakaw, deserve talaga nilang makulong. Pero bigyan mo ng privacy. 'Di ba? Kasi may kung ipapakulong mo lang din naman, nandoon na sa kulungan, pagbabayaran niya yung kanyang kasalanan. Tapos meron pang ipapahiya pa. Double kill. Yung gano'n. Grabe. Grabe ka ka-business, ang tibay mo. Ang tibay ng mukha mo ka-business. Grabe, no? So, anyway, ito na, no? Bago tayo tuloy-tuloy sa ating reaction, huwag kalimutang mag-like, share, subscribe para naman po maging updated po kayo sa mga uploads natin. Ayan. Siyempre, meron po tayong TikTok, may Facebook po tayo. Ayan, kalimbangin niyo po yan. Okay. Eto na, no? Play natin ang video ito. Pakinggan niyo po. Nandito silang tatlo. Nandyan sila. Isa lang po yung papakulong dyan, yung nasa gitna lang. Okay, so pakinggan po natin mga pre. Ba't binaklas mo yung mga yero doon? Ayan binaklas pala yung mga yero. Okay. Wait lang ba't daw binaklas yung mga yero? Pakinggan nyo. Ba't binaklas mo yung mga yero doon? Wala po. Ba't binaklas mo yung mga yero doon? So, ito po. Nag-deny naman, wala po. Pero siya po talaga yung nagnakaw mga pre. Diba? Para sa akin, kung magnanakaw ka, kailangan mo talagang panagutan yun, yung pagnanakaw mo. Diba? Kaso, ang kaibahan lang dito mga pre, kinukontent kasi, binablog eh. Diba? Okay na, tabla na sana, nagnakaw, binlag mo, pinahiya mo, para sa akin, tabla na. Pero hindi hustisya yun. Pero kung ipapakulong mo, yun talaga yung tamang hustisya. Diba? Pero wag mo nang i-vlog. Pinakulong mo na nga eh. Diba? Tapos kumita ka pa. Sa pamamahiya mo sa tao. Diba? Tuloy natin to mga pre. Anong wala? Wala tinatanggal yung yero ko. Wala. Hindi sabi. So, wala daw siyang tinatanggal ni Yero. So, ito po yung tinulungan niya dati, ano? Di umano. Itong taong ito, palaging viral sa channel ni Ka-Business. No? So, pag nagva-viral ka, ibig sabihin, maraming pumapasok sa yung pera. Maraming kita, 'di ba? Limpak-limpak na kita kasi viral nga eh. Ito 1 year ago pa po itong video na to. So, ang nakakapagtaka, bakit okay lang eh, pakulong mo eh. Bakit ipapahiya pa? Ikaw yung tumutulong dito, ikaw yung nagva-vlog, kumita ka. Ewan ko kung mga kita mo na yan, nabibigyan mo ba ng tama yan? Nabibigyan ba ng pera? Hindi, ako yung nagtatanong lang naman. Kung sasabihin nyo, hindi, lasinggo kasi yan, ganyan yung bisyo. Parehab po. Yun po yung solusyon. Diba? Yun po yung solusyon dyan. Ganito ha. Pamili ka, ipapakulong kita o ipaparehab kita. Yan.
Pinapili po. Mamili ka. Ipapakulong kita o ipaparehab kita. Ah. Nung pipili yung tao na ipaparehab siguro, ang desisyon pa rin is, ano yun, ipapakulong? Di ko pa kasi napanood to mga pre. Ayusin ko lang to. Sa totoo lang, di ko pa po kasi napanood to. Oo. So, pinapili po. Pinapili po yung tao. So, tingnan natin ano yung masasagot. Okay? Wait lang, ayusin lang natin to. Ang gulo ng ating, ayan. Okay. Naman kuya. Ano wag naman kuya? Di po pwede yung ganyan. Masyado ka ng abusado ka ng masyado. Abusado na siya masyado. Abusado na masyado yung kanyang tinutulungan. Napaka-abusado. Kailangan mo pa bang itanong? Na, oy, papakulong kita, mamili ka. Tapos sabi nung isa, wag naman kuya. Ang response mo, masyado ka ng abusado. Anong purpose? Pinapili mo pa. Kung ang desisyon mo lang din naman ay papakulong mo. Malinaw po dito mga pre, na for content. Para pagkakitaan yung issue na to. Yung ini-issue niya sa taong ito. Once again mga pre, hindi ko kinakampihan yung mga magnanakaw. Hindi ko kinakampihan. Pero para sa akin, dapat hindi mo na yan ipahiya. Ha? Wait lang. Na-zoom natin eh. Okay. Lahat ng pagbibigay pang-unawa, binibigay sa'yo. Binabali Pagbibigay, pang-unawa, binibigay sa'yo. Siguro, posible. Tapos, wala mo. binabaliwala niya. Ang tanong dito mga pre, sa mga nakasubaybay dito sa taong ito, kay Bong, na tinutulungan ko no, ni ka-business. Sa mga nakasubaybay po, binibigyan ba ito ni Bong ng pera? Magkano ba yung binibigay? Baka mamaya pang ano lang, pambili lang ng tinapay. Binibigyan ba ito ng malalaking pera? Katulad ng 2,000, 5,000? Siyempre, baka may mga sponsor naman yan. Malamang sa malamang. Charity vlogger ka kuno eh. Ang tanong, mga pera na to, nakarating ba? Ako'y nagtatanong lang. Sa mga viewers dyan, paki-comment naman po. Kasi, kayo yung nakasubaybay dito eh. Aalamin natin. Diba? Aalamin natin kasi ako, ayoko namang mahusga, di ba? Na, ay, ganito, ganyan. Doon lang tayo sa katotohanan. Ano yung totoo? So, gusto ko malaman po yun, yung mga komento. I-comment nyo po dyan. Ha? Kasi para sa akin, siguro, hindi naman siguro magnanakaw yung tao kung may laman yung bulsa. di ba? Pero kung may bisyo ka, sugal, inom, yung inom talaga medyo magastos-gastos din yan. Kung inom lang. di ba? Lalo na kung ililibre mo pa yung mga buong barangay. Pero kung ikaw lang mag-isa, malalasik ka mag-isa. Makakatipid ka. Ang tanong, ano ba to? Nakikipag-inuman ba? Kung ito'y nag-iinom nakikipag-inuman ba sa barkada o siya lang? Yun po yung tanong. Okay? Kasi sa totoo lang, di ko pa siya napanood. Ngayon pa lang. Kaya nga nire-reactionan natin eh. Kulungan o rehab nga. Yan tulungan o rehab. Yun, eto ang tanong dito, tulungan, kulungan o rehab. Pinapili. Tuloy. Kulungan o rehab nga. Ang sa akin ay kulungan muna. Huwag siya daling sa rehab. So ayan sabi ng misis po ni ka-business, kulungan daw muna bago dalhin sa rehab. Pwede po ba yun? Pwede naman siguro, pwede naman. Pero mukhang baliktad. Di ba dapat rehab muna? Para tumino. Tapos kung ipapakulong nyo, nasa sa inyo naman yun. Kasi kayo yung ninakawan eh. Kulungan muna. Grabe, durog po ang pagkatao nito mga pre. Bakit? Kinontent pa eh. Ngayon, magtatanong ako sa iyo ka-business at sa misis mo. Anong purpose nyo?
Anong purpose nyo para i-content itong ganitong klaseng eksena na 'to? Anong purpose? Bakit? Anong dahilan? Oh, para ba sabihing kung ang dahilan niyo siguro hindi kasi maraming nag-aabang ng update, eh. O kailangan niyo po bang, videohan yung tao, eh, puwede naman kayo lang magsalita sa harap ng camera na, "Eto po yung nangyari, ganito, ganyan, pero bilang respeto po doon sa tinutulungan namin, hindi na po namin bina-vlog, hindi na po namin kino-content kasi, ayaw naming mapahiya din yung tao kahit siya'y nagnanakaw ng gano'n, eh, siyempre may puso din naman kami, ayaw naming mapahiya, pagbayaran na lang niya sa kulungan yung kanyang pagnanakaw." Tama, 'di ba? Tama, 'di ba? Pero ang tanong, bakit niyo pa kasi binidyo? 'Di ba? Okey lang naman ibibidyo niyo, tinutulungan niyo, ibibidyo niyo yung may tulong kayo sa kanya, okey lang yun. Pero yung bibidyo niyo para husgahan siya ng buong mundo, buong mundo po makakapanood nito, eh. Binidyo niyo para mahusgahan siya, para mapahiya siya, 'di ba? Eh, hindi po siguro maganda yon para sa'kin mga pre. Kabastusan 'yan, 'no? Isang, kabastusan po 'yan, oo. Anong, may mga comment nga dito, oh, grabe. Ah, grabe 'to mga pre, oo. Siguro kung mahal niyo si Bong, hindi niyo na kino-content pa or yung ganitong klaseng sitwasyon ba, hindi niyo na binibidyo or di kaya yung ganitong klaseng sitwasyon, 'di ba? Nakayuko na nga yung tao, alam ko hiyang-hiya na yan sa sarili niya, nakayuko na. Mariusip naman. Ka-business! Ngayon naintindihan ko na kaya pala etong si ka-business din kasi mga pre, atat na atat din nito, eh. Yung nagkita sila ni Daddy Frankie, nag-video-video siya dun, pinagbawalan na nga ng staff ng kapatid ni Daddy Frankie, na bawal muna mag-video kasi tinutulungan nila yung tao. Seryoso kasing pagtulong yung ginagawa ng Team Daddy Frankie, eh. Tinutulungan nila si Bong, yung tawag ni ka-business dun, Bong 'to, okey? Tinutulungan nila. So, binawalan. And then, umulit na naman, nag-video-video. Nilapitan siya ni Daddy Frankie, usap sila, maganda naman yung ano ni Daddy Frankie sa kanya, eh. Okay naman, eh. 'Di ba? Malaman-laman ko mga pre, nakita ko yung video, nauna pa siyang mag-upload kay Daddy Frankie. At eto pa yung matindi. Etong si, ka-business mga pre, itong si ka-business, in-upload niya pa yung video na sinisita siya doon habang tinutulungan ng Team Daddy Frankie yung, yung, si Bongto o si JR, 'di ba? Sinali pa niya do'n sa content niya tapos nauna pa siyang mag-upload kay Daddy Frankie. Ang tibay, grabe. Ewan ko lang kung nung nagkita-kita sila ni Tekram, Bal Santos Matubang, Kalingap Rab, at siya nandun din, sino bang naunang mag-upload dun sa kanila? Baka ikaw na naman yung naunang mag-upload, Bong. Hindi, tanong ko lang, sino naunang mag-upload dun? Sino? Paki-comment nyo nga po. Paki-comment nyo. Kasi dun kay Daddy Frankie, siya yung nauna. Tibay. Partida pa mga pre, Mas siya pa yung naunang tumulong doon kay JR. JR ba yon JR? Makalimutin kasi ako pagdating sa pangalan. Siya yung naunang tumulong doon. Pero, binibidyo-video niya lang. Bigyan kunyari ng pagkain. Yun na yun. Sa tingin mo, gagaling yung tao sa pamamagitan ng pagkain lang. Isang beses mo lang bibigyan, aalis ka na. Pag alis mo, magkaka-views ka ng malaki, papaldo ka doon, kikita ka doon. Parang ang dating, pinagkakitaan mo yung yung taong pulubi. Pinagkakitaan mo.
Halimbawa, fake akong charity vlogger, kunyari lang matulungin ako, pupunta ako doon, bigyan ko lang tinapay, naka-video ako. Wow! Galing mo talaga, tumutulong ka. Maya-maya, ewan ko na. Sasabihin ko lang, balikan kita dito ha. Ngayon, hindi ganun yung totoong pagtulong. Ang totoong pagtulong, gagamutin mo yan. Kung sa tingin mo, nandyan sa palaboy-laboy, wala na sa tamang isip yan eh. Kasi, nagugutuman eh. Ang gagawin mo, rescue mo. Pagamot mo. Yun yung totoong pagtulong. Katulad ng ginagawa ng Team Daddy Frankie. Tingnan mo, lahat po ng tinutulungan ng Team Daddy Frankie ngayon, tumitino. Tumitino. Pero ang tanong dito, bakit itong tinutulungan ni Bong nagnakaw? Bakit? Nagnanakaw. Oh. Lasinggo yata ito, di ba? Baka yun yung dahilan yung lasinggo. O yung tinulungan din ni Daddy Frankie, mahilig yun sa gin ah. Gin. O nung nandun na kay Daddy Frankie, napagamot, hindi na nagiinom. Di ba? Yun yung kaibahan. Sa totoong pagtulong at saka plastic ang pagtulong. Hindi ko naman sinasabing plastic ah. Hindi ko naman sinasabing plastic ah. Sa business official. Napakabait mo na eh! Napakabait mo sobra! Oh, matulungin ka! The best ka! Grabe talaga! Oh. Diba? Ay, naku po. May ibang mga vlogger dyan, marami, na yung mga pulubi, pinagkakakitaan nila. Marami po dyan. May mga kilala ko. Kaplastic ang pagtulong yung ginagawa nila, pa-viral nila. Pag nag-viral yung tinutulungan nila, doon na sila, and then, okay naman sana yun eh. And then magulat ka, may mga lupain sila, may mga sasakyan na. Oh. Di ba ka-business, may kilala ka rin ganyan? Meron? Meron, di ba? Share mo naman sa akin, baka may kilala kang ganyan, babanatan natin. Nakabili kaya sila ng lupain ka business. May mga sasakyan pa. May mga yaman-yaman ako nung silang gano'n. Pero yung tinutulungan nila ka business, ganun pa rin, walang pagbabago. Ginamit lang. Ay, nako po. Oh. Sige, tuloy natin to. Tuloy natin. Pag nanakaw yung ginagawa mo eh. Pag nanakaw yung ginagawa niya, kayo, pamamahiya naman yung ginagawa niyo sa kanya. Pinapahiya niyo yung tao. Anong tawag dyan? Anong kaibahan? Sige, anong kaibahan? Ang magnanakaw ay kapatid ng mga taong namamahiya. Or kamag-anak lang siguro, hindi naman kapatid. Alam niyo na yung ibig kong sabihin nun. Parang walang pinagkaiba ba sa taong namamahiya sa taong nagnanakaw. Sabagay, yung mga magnanakaw, mas iba yung level nun, magnanakaw eh. Diba? Ito, nandito tayo. Naghilaan kami ng damit. Nasaan? Damit niya ako eh. Naghilaan kami ng damit yan. Ano siya sa ano. Tumakas? Tumakas ako. Wala siyang damit. Dala-dala niya yung damit niya ano. Naghilaan kami. Tayo. Naghilaan kami ng damit. Ano yung pinapaklas? Yung ano sabi ni Manny Nerning, yung yero doon. Yung parang bakod yata. Oo. Binabaklas na, nagkailan kami ng damit o bigla nang ano, tumakas talaga siya. Sabi ko, hintayin natin si Kuya mo. Sabi mo, Sina, kami mo merienda? Sabi niya, dali lang, mamaya pa yan. Tuto nyo doon. Tabulin nyo doon. Tapos tawagan nyo ako. Diyan, yung bay, alam mo yun dyan, di ba? Kain ka pagdating. Huwag kang umalis na. Dito tayo. Yung pagnanakaw talaga, mali talaga yun. Hindi ko po kinukonsent yung pagnanakaw. Diba? Oo. Pero kung tinutulungan mo, kung talagang concern ka sa tao, ito po yung inuulit-ulit ko eh.
Rehab po talaga. Parehab. 'Di ba? Yun. Kung mahal mo yung taong yan, parehab mo. Sa ngayon, 1 year na yung nakalipas eh. Ano na kayong balita sa taong yun mga pre? Na tinutulungan ko nun ni ka-business. Ay, comment nga, gusto mo mabasa? Wala, sabi ko nga sa inyo, kayo yung nakasubaybay, so, ano na nangyayari ngayon? Tinutulungan pa ba nila? Or, sana ba? Palaboy na ba? Or, nasa kanila pa rin? Comment nyo mga pre. Para hindi tayo ano dyan sa kapitbahay. Sabi ko wag siyang alis. Kaya na mga kabisa sa aming minamahal. Parang araw sa atin lahat. Tumawag kasi si Ate Ninit at si Bong daw nagbabaklas na naman dito. Ang tanong, kanino kayang yero yung binaklas? Sa kapitbahay ba o sa kanila? So ngayon na itinawag sa amin dahil nagbilin nga Hindi na kami. siya nakatayo Tinit. Hindi. Forward natin mga pre. Gusto ko makita yung yero na binaklas eh. Wala namang pinakita. Ito. Ito daw yung binaklas. Baka sa kanila to. Ito. Ito nga. Yan. Yan. Nanon niya na oh. Binaklas niya na yung pagkakapako. Okay. Tapos na tayo sa binaklas. Doon na tayo sa... ito na, nakita na nila. Okay? Kinakausap. Ba't binaklas mo yung mga yero doon? Pakinggan muna natin mga pre Anong wala? Wala tinatanggal yung yaro ko. Wala. Hindi sabi. Ate Ninit. Wala tinatanggal doon. May video sa'yo si Ate Ninit eh. Tanong kayo ba doon? Wala tinatanggal yung yaro doon. Wala. Ba't yung mga pinto binibenta mo? Yero lang naman yun eh. Maliit lang na ano eh. Yung yerong kinakalawang na mga pre. Pero syempre, karapatan pa rin nila yun na ano, kasi property nila eh. Pero, kung malawak yung pag-iisip mo, ako, yero? Yero lang? Sus Mariusip. Kailangan tanggal yung yaro doon. Wala. O kaya nga yung mga pinto, ba't Dahil lang sa yero, kinakalawang na yero, gagamitin mo na yun para ipahiya yung tao. Ang ina, maling-mali yun. binibenta mo yung mga pinto? Wala pera eh. Oh, tama ba yun? Wala ng pera. Umamin na siya yung nagnakaw, walang pera. Bakit hindi ka ba binibigyan ni nila ng pera? Yun nga yung tanong ko dito eh. O kaya nga yung Oh. mga pinto, ba't binenta mo yung mga pinto? Wala pera eh. Oh, tama ba yun? Yaro wala. Mali talaga yun. Mali, hindi dahilan yun. Na dahil wala ka lang pera, bebenta mo na. Pero kasi, viral ka palagi eh. Viral ka palagi. Hindi ka pa binibigyan ng amo mo. Hindi ka pa binibigyan? Wala akong tinatanggal yung yaro doon. Wala. Asa sila? Asa yung sasakyan? Pero yaro wala. Wala akong tinatanggal. Tinatanggal yung kami. Wala ka pa nga tinanggal, muntik mo nang matanggal. Wala. Kamera ka nga. Tanong mo yung kami ba? Wala. Tanong mo yung kami ba? Wala. Wala akong tinatanggal. Tinatanggal, muntik matanggal. Okay. Wala. Kaya nga tumawag sa akin si Ate Ninit, si Nanay Nerdy, kasi Ano ba, pinapaklas mo yung, ginanon mo yung yero, yung bakod. Wala. Nakita dyan sa video, nakabungal-ngal na. Kami ba? Tanong mo kami ba? Wala. Wala akong tinatanggal doon. Ano nangyayari sa'yo? Tanong mo Tinulungan nyo? Wala, sa tingin ko hindi pa 100% magaling to eh. Rehab to, mga pre, rehab. No? Hindi kulungan yung solusyon. Rehab muna bago pa kulong. Pero wag nyo na i-vlog. Wag nyo na pahiya. kami ba? Kung tinatanggal doon. Ano nga naglalagay, tanggalin mo nga yan, nakadungis mo na naman oh. Tanong mo kami ba? Kung may tinanggal ako doon. Kami ba? Tanong mo kung may tinanggal ako doon. Kami ba? Tanong mo kung may tinanggal ako. Wala. Ay yung mga, yung pinto, ba't mo pinaklas? Ano lang ba? Eto, dito muna tayo sa isang video mga pre. Kung saan, ito, nasa ano na siya, nasa barangay na. Kulungan po ng barangay yata ito.
Okay, binidyo po nila, pinasok yung camera talaga, no? Talagang binidyo siya. Oh, yan nga, ito nga yung ano eh, kulungan eh. So, pakinggan natin to. Natsyam. Natsyam. Ibig sabihin mo, Natsyam. makiusap ka sa kanila na last chance. Pag di pa ako tumino, diretso na lang ako. Diretso na lang ako. Yun ang gusto mong mangyari. Minsan lang tayong mabuhay sa mundo at ang mabuhay sa mundo ay napakasayabong. Di ba? Ayan po oh, nakakulong siya. Forward natin. Christmas muna tayo. Dampot namin. Yun nga nung si Bong pinadampot namin doon sa mga barangay, ano? Kasi nga, Hindi ko po kilala kung sino ito, no? Hindi ko po kilala. Pero sila daw yung nagpanampot eh. Oo. yun ginawa niya. Siguro, may paliwanag naman na doon kung anong ginawa niya. Mga kawaki. Yun nga, binaklas niya na naman yung bubong. At mga grills doon, mga bintana, mga pintuan doon. Pinagnanakaw ni Bong. Mga kawaki. So, So, diyan talaga, hindi pa siya totally magaling kung ganun. Kasi binaklas niya eh. Kung matino ka na, hindi mo gagawin yun. Diba? Ito ito po yung, mga kawaki si Bong. ito yung kulungan. Ito yung kulungan. Papakita ko po sa inyo mga pre. Sa barangay to, sa barangay. Ayan po. Ayan po yung kulungan. Maliit lang, pero dyan po siya nakakulong. Yung taong tumulong kuno kay Bong, yun pa yung nagpakulong sa kanya. Grabe. Imagine niyo mga pre, kung kamag-anak nyo to, tapos ganyan yung ginawa, pinagkakitaan lang. Di umano pinagkakitaan, tapos kumita naman sila sa YouTube, sa mga, kasi siya yung model dun eh. Bukod sa kita, ewan ko lang kung may mga sponsors pa na dumarating para sa kanya. No? Kasi viral nga. Oh. Eto yung tanong ko sa mga viewers ko dito. Sino po yung nag-sponsor sa kanya? Pakitaan nyo akong resibo, message nyo ako. Nakarating po ba sa kanya? Yung tulong na yun? Gusto ko pong makita yung mga resibo. Kasi pupukusan ko po ang issue na to ngayon. Syempre tayo, kailangan natin ng ebidensya. Ano nyo po sa akin? Kumbaga, pakita nyo sa akin yung mga resibo. Message nyo lang po ako sa Facebook. Ayan. Ang hirap eh, kasi tinulungan, ang ending pinakulong. Okay lang yun. Sabi ko nga, wag nang i-video. Kasi dito mga pre, dito, ang desisyon nila dito is ipakulong. Nandiyan si Bong. And then, nang makita nga natin, totoo nga, nakulong na nga, eto na. Diba? Ang Bong tuloy. Si ka-business at si Bong. Bong! No? Nangyari, parang nanginginig siya. Bong! Kilala mo ba ako, Bong? Kawawa po siya, oh. Nanginginig-nginig siya yung paan niya. Grabe.
Hindi naman eto, siguro tatapusin ko na dito yung ano, yung, reaction ko 'no, kasi magkakaroon po tayo ng, part 2 mga pre 'no. Nakakaawa naman po talaga yung sitwasyon niya dito, 'di ba? Alam po natin na barangay 'to. Barangay 'yan siyempre. Kung talagang, may awa kayo sa kanya or si ka-business may awa sa kanya, tangina siguro naman puwede namang maglagay ng foam diyan. Foam ba, foam? Lagyan ng foam para may mahigaan yung tao or di kaya banig man lang. Diyan oh, ang lamig niyan mga pre. Subukan mong mahiga. Subukan mong mahiga diyan sa semento ng walang banig or foam or walang karton. Kahit karton na nga lang eh, 'di ba? Kahit karton na lang. Oh. Hindi kayo nag-provide. Talagang naawa kayo diyan, dapat nag-provide kayo. Oh, 'di ba? Ang tanong, nasaan? Wala. Eh kahit kumot, wala. Hindi ko alam kung ilang gabi siya nakulong diyan or baka isang gabi lang siguro. Hindi ko alam. Oh, yan na naman, comment niyo na naman kung ilang gabi siya natulog diyan. Or baka oras lang, o i-comment niyo. Pero kasi pangit pa rin na dapat may karton lang or foam. No, kasi malamig eh. Kita niyo kanina, nanginginig-nginig po siya nung nakahiga siya, nanginginig-nginig siya. No? Grabe, kawawa po talaga. Kayo mga pre, anong reaksyon niyo dito? Oo, sabi ko nga sa inyo mga pre, magmasid-masid kayo. Tingnan niyo kung sino yung totoong sumusuporta. Or I mean, tumutulong sa tao. Kasi maraming mga charity vlogger dyan na mapagpanggap. Marami. Diba? Ang kanilang diskarte, kunyari, tumutulong sila, pero hindi naman talaga. Oh. Kaya kayo mga pre, magmasid-masid po kayo dyan. Ha? Oo, wag papadala sa mga matatamis na salita ng mga peking matulungin ko, no? Oo. Ang gawin nyo lang, no? Ang gawin nyo lang dyan is gamitin itong isipan natin. Teka, ito ba, matulungin ba talaga to o plastic? Ganun, di ba? Kasi kawawa po yung sitwasyon ng taong ito. No? Kita nyo, na sa semento lang po siya sa semento lang po siya nakahiga. Ayan oh. Oh. Ayan oh. Walang kumot. 'Di ba? Semento, lamig niyan. Baga mo, apektado niyan. Grabe. Grabe ka business. Ibang klase ka, tibay ng mukha mo. 'Di ba? Tibay ng mukha mo ka business. Oh, so ngayon ba ilan na lang ba yung sumusuporta sa iyo ka business? Tingnan nga natin. Mga videos mo. Bagsak na yung views mo. Siguro marami nang natauhan na tao, no? Pero sayang, taas pa naman sana ng subscriber mo pero bagsak yung iyong views. 'Di ba? Bagsak talaga. So kayo mga pre, anong reaction niyo dito? Comment down below. Magkakaroon pa po tayo ng part 2. Antay lang po ako ng ng mga magbibigay ng resibo sa atin kung magkano ba yung pinapaabot nyo dati dito or nakakaabot ba yung tulong. So yun po yung ating tatalakayin sa susunod na video kasi nagnakaw eh. Wala daw siyang pera. No, wala daw siyang pera. So tingnan natin mga pre, no? Yan po yung susunod nating bibigyan ng reaction. Kumbaga part 2 po ito, no? So para sa akin, yung pagtulong, makukumpara ko lang naman, yung pagtulong ni ka-business versus Daddy Frankie, napakalayo po ni ka-business. 'Di ba? Napakalayo po. Kasi si Daddy Frankie, for me, ano ko lang to, opinion, no? Siya yung talagang, totoong pagtuloy yung nakikita ko kay Daddy Frankie. Kay ka-business, parang pera-pera lang. Yung bungto nga hindi niya natulungan. Binalik-balikan niya lang, binablog-vlog niya lang, tapos ganyan-ganyan. Para kumita din. Natural, malamang, 'di ba? Pero yung matulungan yung tao para gumaling, wala. Kayo mga pre, anong reaction nyo dito? Comment down below para naman po mabasa natin yung mga reaksyon, yung mga komento. At hanggang dito lang muna yung ating video mga pre.
Ingat po lahat at kita-kita po tayo mga pre, no? O, kita-kita po tayo sa susunod na video po natin. So, ingat po lahat. Magandang araw po, magandang gabi, magandang tanghali, magandang hapon po sa inyo lahat. Ayan.